Hello, magandang umaga po sa bawat isa na nanonood po sa aking YouTube channel. Kaway-kaway sa mga subscribers ko po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Gusto ko pong ihatid sa inyo ang isang napakagandang umaga sa umaga pong ito. Ngayong pong umaga ako po ay magtuturo patungkol po sa paggawa ng incubator na gamit lamang ang material na karton. Kaya tatawagin ko po itong carton incubator. Kaya bago po ako mag-umpisa na magturo, gusto ko pong mag-introduce ng mga gagamitin natin na spare parts katulad po ng STC 1000 na gagamitin natin na controller. Ito po ay 220 volts na magsisilbing co-control po sa ating temperature sa loob ng ating carton incubator. At syempre po gagamit po tayo ng bulb na magsisilbing heater na kasama po itong receptacle. Ayan po, receptacle. Ilalagay po natin dito sa kanyang At syempre po gagamit rin po tayo ng fan. Yung ating fan ay Allen Easy Axial Fan na meron pong diameter na 4.5 by 4.5. Ayan po. Kaya sa umagang ito, isa pong napakagandang pagkakataon na magturo po sa inyo. Kaya ang aking lamang request ay panoorin nyo po hanggang sa huli. Yung ating incandescent bulb na ginagamit ay Sitso na mabibili lamang ng 36 pieces bawat isa. So ito mabibili natin sa Lazada or sa Shopee ng mga 300 pesos at ito naman ay mga 200 pesos at ito naman ay 36 pesos at saka 25 pesos. So wala pang 500, meron na po tayong carton incubator. Ayan. So ang uunahin po natin ikakabit po natin itong controller dito po sa valve. So ang tips ko po sa inyo para hindi po tayo magkamali, meron po itong diagram. Yung diagram po dito ay yung power supply ay ikakabit lamang natin sa 1 and 2. Yung ating pong controller ay isang auto volt. Ang ibig sabihin ng auto volt, kapag nag-supply sa kanya ng 110, okay rin po. Kapag nag-supply sa kanya ng 220, magpapunction din po. Kaya auto volt. Ayan po. So, kakabitan po natin to. Hindi po tayo magkakat ng ating pong video hanggang sa ma-set up po natin. So, pag humaba na po, gagawa rin po tayo ng isang video na isi-set up na po natin doon po sa carton incubator para mas maliwanag po yung aking pong tutorial sa umagang ito kung paano po i-set up ito na mga spare part ng incubator. Ayan po. Huwag natin kalilimutan, meron po itong diagram. So yung 1 and 2, itatap po natin dyan yung power supply. Ayan po. Yung gagamitin po natin dito sa top number 1 ay white. Ito po puti. So puputulin po natin yung puti. Ayan po. Ito po yung gagamitin natin dito sa power supply sa ating pong controller. Ayan, babalatan po natin ang wire at sisiguraduhin po natin na ito ay pumasok doon po sa terminal na number 1 and 2. Ayan po. Hindi na po tayo maggagawa ng pang diagram. Ipapakita po lamang natin yung ating pong gagawin. So, ayan po, yung 1 and 2 nasa gilid po. Tanggalin po natin yung takip para makita po natin.
Ayan po. Yung 1 anto, ito pong portion dito na 1 anto, ito po, meron namang nakalinya po sa 1 anto. Yan po yung ating power supply. So gagamit po tayo ng maliit na screw para buksan po. Ayan po. So bubuksan po natin. Walang problema kahit po magka-interchange yung wire kasi meron pong common polarity sa AC po. Ang tawag po sa AC ay alternating current. Yung DC po ay direct current. So, ganyan po yung ating ipapaliwanag. So, AC po ito, alternating current. So, kahit po magkabaliktad yung pagkakabit natin. Ayan. Kakabit natin. Gandaan natin yung pagkakabit na medyo mahigpit para hindi po basta-basta matatanggal. Ayan. Yung kabila naman yung kakabitan natin kasi dalawa po itong wire. Hihigpitan lang natin para hindi po siya matanggal. Kasi kapag nag-ano na tayo, nagsasalang na po ng itlog, tapos yung ating pong pagkakabit ay hindi po mahigpit, yung nangyayari natatanggal. So, magkakaroon po ng aberya yung ating operation sa ating pong pag-hatch ng ating mga itlog. Ayan, naikabit na po natin ng mabuti. Ayan po. Ito pong kinabit natin dito, ibig sabihin ito po yung power supply. Ano pong supply yung dadaloy dito? 220. Ayan po. 220. At ito namang wire na to, ito po yung sensor. Huhubarin na natin para may paliwanag ko sa inyo kung ano po yung function ng ating sensor. Ayan po. Sa ating pong YouTube tutorial. So, sa aking pong mga subscriber na gustong matuto sa paggawa po ng incubator, ayan po, ipapaliwanag ko po sa inyong lahat ng malinaw yung function po ng ating pong controller. Yung sensor na ito po yung nagbabasa ng ating temperature sa loob. Ayan po, siya po yung nagbabasa. Pag nabasa na po niya yung temperature sa loob, halimbawa sinit up natin siya ng 37.5, yung trabaho po nitong controller, papatayin niya ang ilaw para mapanatili niya yung temperature sa loob na 37.5. Yan po. Yan po yung trabaho nito. Ibig sabihin, siya po yung utak ng ating pong incubator para mapanatili po yung kanyang trabaho sa pagre-regulate ng temperature. Ayan po. So, yung 5 and 6 naman dito, siya pa yung switch, no? Ibig sabihin, doon puputuli ng controller ang kanyang kuryente kapag dumating na po sa 37.5 yung kanyang temperature. Ayan po. So, kakabitan po natin si 5 and 6 ng kawad ng wire. Ayan po, kakabitan po natin. So, yung gagamitin po natin na kulay ay kulay pula. Pasensya na po kasi itong wire na to, tinanggal ko lamang po ito doon po sa aking ginawang brooding box na refrigerator. Nakita ko po ito doon sa loob. Maganda po yung wire kaya kinuha ko po. Nilinisan ko lang. Ayan po. Ayan. So, babalatan po natin. Ayan po. Kapag inano nyo po, sinubaybayan nyo po itong aking tutorial sa paggawa po ng carton incubator, makukuha nyo po kung paano po gawin ang paggawa ng incubator. At saka wala namang problema po kung magtanong kayo
Kasi open naman po ako. So, daraming corrosion. So, yung gagawin po natin ay ikakabit po ito. So, sandali lang po, kukunin po natin yung ating tester para malaman po natin kung functional po yan. Ayan, kukunin po natin yung ating tester. Ito po, may tester po ako. Ayan, ayan, may tester po ako. Ayan po. So, titesteran po natin itong wire na to kasi baka mamaya hindi po mag-function kung mayroon pong continuity. Po, bago natin ikabit, siguruhin natin kasi mahirap na. Ayan, ayan, okay. Okay man. Okay man. Mas maganda yung sigurado tayo. Ayan. Ayan. Okay. Okay po. Meron po. So, ngayon, ikakabit na po natin to sa lilinisan lang natin yung terminal ng wire para makasiguro po tayo na siya po ay magtatrabaho. Okay po. So, dito po natin ikakabit sa 5 and 6. Makikita naman po natin dito sa kanyang diagram kung saan po nakatapat yung number, yung pong terminal na yun, ibig sabihin number 5. Ayan. So, yung gagawin lamang po natin ay isusuot doon po sa butas. Ayan, isuot na po natin. So, bale, naisuot po natin, hihigpitan natin ngayon. Siguraduhin lamang po natin yung ating pong paghihigpit ay talagang kumagat po yung yung higpit. Hindi naman mahigpit na mahigpit, baka naman malustre. Ayan, ayan po. Nakabit na po natin. So, yung isa pang wire, ikakabit na naman po natin. Lilinisan natin ng mabuti. Ayan po. So, ayan. Ayan po. Pumasok na po sa loob. So, ngayon, maghihigpit na naman tayo. Ayan. Humigpit na. Ayan po. So, yung white po na kulay na wire, ito po yung kanyang power supply. At ito pong red, ito po yung magsisilbing wire ng switch. Ano po? Siya po yung magpuputol at magdudugtong ng kuryente na tatrabahuin po ng ating pong controller. Ayan po. So, sana naintindihan nyo po yung aking pong pagpapaliwanag. Ayan. So, ayun po. So, ang gagawin natin ay bibigyan natin ng kuryente si controller. Ayan. Para maliwanag po yung ating pong, yung gagawin natin ay babalatan natin yung kanyang terminal para malagyan po natin ng kuryente. So, ito po yung kanyang stranded wire na meron pong plug papunta doon sa
220 volts. Ayan po, lalagyan po natin ng idudugtong na po natin dito po sa ating controller. Ayan po. Lalagyan po natin ng ayan, sana hindi po mag-aberya. Kukunin natin yung ating pong extension. Susubukan po natin na mag-function po siya. Sana hindi po. Ayan. Ayan na po. Nag-function na po ang ating pong controller. Isang napakagandang nakakatuwa po dahil nag-function na po siya. So, yung gagawin naman natin ngayon ay ikakabit natin yung ilaw at patatrabahuin po natin yung kanyang sensor para mamatay po yung kanyang ilaw. Isisit up po natin ito. So yung gagawin natin ay itatap natin, ayan po, itatap natin dito sa yung isang terminal. Ito ilaw to tandaan nyo po, itatap natin sa isang terminal dito sa controller. Ayan, katulad po ng paglalagay ng switch. Ayan po. Ayan. At itong isang naman terminal ay itatap natin dito sa kabila. Ayan po. Ito po. Dito po sa, ayan po. Yung linyang ito ay papunta doon sa 220 volts. So, yung isang linya dito sa 5 and 6 ay itatap natin po dito. Ayan po. Ibig sabihin, puputulin niya yung kuryente. Mag-switch siya. Tapos, ito namang isang ayan po. Ito po, dito po natin itatap sa isang terminal ng ating ilaw. Ayan. Tapos dito natin itatap. Mamaya magdo-drawing po tayo ng para mas maliwanag po. Makukuha po ako ng bond paper. Kantin, kuha ka nga ng bond paper at saka ball pen. Para mas maliwanag yung turo natin dito sa YouTube. Ayan po. So habang hinihintay po natin yung bond paper natin pong paglalagyan ng ating pong susubukin po natin na
isaksak ito. Ayan, pumangsyon na po ang ating controller. Hindi po nag-function yung ating pong hindi po nag-function ang ating ilaw. Bakit po? Kasi kailangan po natin i-set up. Kailangan po natin i-set up. So ngayon magsi-set up po tayo. So yun lamang po natin ito kasi napakadelikado po na hindi po natin lagyan ng mga hindi po natin lagyan ng electrical tape. So lalagyan natin ng electrical tape para po tayo safety sa short circuit. Ayan. Ito naman kabila. So, pag nagtatrabaho po tayo, lalo na sa mga ganitong live current, isipin po natin palagi yung safetyness para hindi po tayo magkaroon ng disgrasya. Kasi halimbawa, meron po tayong mga bata na naglalaro, tapos naka-open po yung ating circuit. Delikado po yun. Kaya yung ating gagawin ay i-secure po natin na maging safety po yung ating trinatrabaho. Ayan po. Now, ngayon po ay mag-sit up na po tayo. So, lalagyan po natin ng kuryente. Ayan po. So, yung ating pong gagawin ay isi-sit up po natin. Ayan, umilaw na po. So, ilagay po natin sa 37.5. Ayan po, 37.5. So, ibababa po natin. Ayan, bumaba pa na po. Lagay po natin sa 37.5. Yan, 37.5 po. So, yung gagawin po natin ay papainitin po natin ng ating sensor. So, dito ko po ipapakita ngayon itong sensor. Yung sensor na to, pag idinikit po natin dito po sa ating heater, ay mag-exert po siya, mag-didikit po siya, at iinit po yung ating sensor. Pagdating po ng 37.5, automatic po mamamatay yung ating ilaw. Ayan po, ididikit natin. Ayan po. Namatay po siya pagdating ng 37.5. Ayan po. Lumagpas po ng 40. Ayan po. So, bababa po yan. Pag below po
ng 37.5, babalik po ang kanyang ilaw. Yun po yung ano ng ating pong ano function po ng ilalagay sa loob ng ating pong incubator. Ayan po, iilaw na po yan. Ayan. So, isi-set up na po natin yung kanyang pagbalik ng ilaw. Ayan, set up po natin. Ayan. Ayan. Mahaba po yung kanyang term. Yung kanyang lalagay lang natin sa 0.1. Ayan po. So, balik po natin. Ayan po. So, ayan lamang po yung ating pong pag-set up po ng ating pong controller. Ngayon naman po, ilalagay naman po natin yung ating pong fan. Yung fan po natin is 220 volt. Ibig sabihin nito ay ipaparallel lamang natin po dito sa 220. Ayan. Ipaparallel lamang po natin. So, itap po natin ito. Alisin po natin itong ano na to para makita po natin na gagana po yung ating fan. Ayan po. Ayan. Yung ano ng fan ay ano po, pag-regulate po ng temperature na maging pantay po yung init sa loob. Yan po yung trabaho ng fan. So ngayon, ikakabit po natin. Ikakabit po natin. Tapos lagyan natin ng electrical initin natin sa ganun. Ilang gamit. Maiksi po yung wire, pero mas maganda ikabit natin para laman natin kung itong fan na to ay functional pa. So, initin natin. So, ayan, naikabit na po natin yung ating pong fan. So, lalagyan lamang po natin ng ano, at ilalagay po natin dito yung ano. So, ngayon po ay isasaksak na po natin. Yan po. Nakita po natin na
umikot po yung ating fan. So, sa next video po, installation na po sa loob ng ating ng ating pong carton incubator. So, wag po kayong mawawala. Sana yung nakapanood po dito sa ating pong pagsisit up ng ating pong controller, heater at saka fan ay wag po kayong kukurap doon po sa susunod na video. Nang sa ganon ay matuto po tayo. Ngayon po, ibibigay ko po yung diagram, diagram kung paano po ito na buo. So yung gagawin natin, papatayin natin for the safety. So ayan po. Magdo-drawing po dito ng diagram. Dito po sa ating pong yung dalawa pong linya ganito, lalakihan ko po yung ating ayan po. Ayan po. Ito po yung ating controller. Ayan po. So, itong power supply ay itatap natin dito sa yan. Ito namang ilaw ay nakatap dito sa dalawa. Yung 5 and 6 ay puputulin dito, yan. Ayan po. Ayan po yung ating drawing. Medyo malabo po. Ayan po. Yung drawing po natin, sana maintindihan nyo. Ito po yung 220 na linya. Tinap natin si heater papunta dito. At tinap natin si controller papunta dito sa 220. Tapos si 5 and 6 galing dito sa computer ay pinutol natin yung isang linya ng heater. Switch ito po, parang switch. Siya po yung magpuputol ng kuryente pag dumating na po si heater sa 37.5. At saka yung si fan ay nakatap po dito, hindi ko naguhit. Nakatap po dito, nakaparallel po siya, no? Ganyan po si fan. Nakaparallel po siya. Nakaparallel po siya si fan. Continuous lang yung kanyang pag-ikot. Bakit continuous lang yung kanyang pag-ikot? Para ma-maintain niya po yung humidity. Ayan. So pasensya na po kayo sa aking drawing kasi hindi po ako magaling mag-drawing. Ayan. So ipapakita ko po ngayon yung actual na wiring bago ako magtapos at isasaksak po natin. Ayan, para mas lalo nyo pong makita talaga yung actual na wiring. So kukunin natin yung camera at ilalapit natin dito at isasaksak po natin. Ayan po, isasak natin.
Ayan po, umilaw na po. So, ipapakita ko po sa inyo yung actual na wiring. Ayan po. Kukunin po natin yung camera. So, yung gagawin natin ay ito po yung 1 amp. Ayan po, white po siya. Nakatap po dito sa, ito po yung kanyang source. Nakatap po siya dito sa white. Yung white na yan ay siya po yung 220. Yung ating pong 1 amp. Teka, kukunin po natin to. Yung kanyang 1 amp ay nakatap po dito sa white. Ayan. Tapos si 5 and 6, ito po yung 5 and 6 na nagsisilbing switch. Pinutol po si si heater. No? Pinutol po si heater na sineris po siya. Ayan po. Yung isa nakatap dito sa sa white na galing po sa 220 na nandito po sa itim na na wire na nakakonek po sa ating heater. Ayan po. Ibig sabihin pinutol siya at tinap po dito sa white na galing po sa 220 para lang pong nagkabit po tayo ng ilaw na may switch galing po sa sa ating source na 220. Ayan po. Ganun lamang po yun. Bali, ang setup po dito ay naka-switch lamang po siya. Yung pagkakaiba lamang po nito ay nilalagyan po siya ng power supply. Hindi siya basta-basta switch. Kasi lalagyan po siya ng power supply na 220 para yung switch niya ay mag-function po para patayin po si heater. Ganyan po yung paliwanag doon. So, again, mga kaibigan ko po sa pagmamanok, sa paggawa po ng ng incubator, sa umaga pong ito, isang napakagandang umaga, mahaba na po yung ating video. Kaya sa susunod na video, yung gagawin po natin ay kung paano i-set up sa loob ng carton incubator yung ating pong tutorial, at magsasalang na po tayo ng itlog at mumonitorin po natin kung kailan po siya mapipisa. Ayan po. So, sa akin pong mga subscriber po, mga gusto pong matuto sa paggawa po ng incubator, kaya po gumawa po tayo ng paraan na karton po yung ating pong gagamitin na material, kasi ito po inahihingi lamang po sa tindahan, at ito pong mga material na ito ay madali lamang po natin itong i-produce. Ito po kung nandiyan ka po sa Maynila, mga 200 pesos meron na po nito. At saka ito po 36 pesos, 25 pesos. At ito pong pan ay 150 pesos. So mga 500 meron na po tayong incubator at pwede na po tayong makapagsimula. Kaya sa umaga po ito, maraming salamat. Sana nagustuhan niyo po yung aking pong pagtuturo sa inyo. Nang sa ganon ay marami po tayong matulungan na mga magsasaka sa pag-aalaga po ng mga manukan. Kaya shout out po kay Rene Mortalia. Sana napanood mo itong video. Shout out po kay Julius Loyogoy. Shout out po sa lahat po ng aking mga kaibigan, sa lahat po ng aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Sana nagustuhan nyo po ang aking pong pagtuturo, tutorial po kung paano po gumawa ng simpleng homemade incubator na magagamit po natin sa pagpapalago at pagpaparami ng ating pong mga manukan na hindi po nangingitlog. Kaya maraming salamat po. Goodbye and God bless.